mundo. Salamat at ngayon po may NOP kami na sa video lang po namin ito ginagawa. Salamat sa iyong pagsama at pagkilos, sa iyong proteksyon at paggabay. Ngayon po, lagi kami sa iyong lumalapit at nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso hanggang buong katawan namin ito, Lord God. Dahil na po namin magkasala, linisin mo kami patawarin sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Lord, dinapit ko sa iyo ang aming dalangin, Panginoon, ang body of Christ. Lahat po kami magkaisa at ito po ay nakikita mo. Lahat po ng iyong anak ay isa-isa kaming na nakatungkay ka sa bawat pamilya niya. Ang body of Christ, Lord, ay pagkarang isang bigkis na isang walis, Panginoon, na magkakaisa para sa iyo kami lumapit, Panginoon, at patuloy mo po kami lumago sa isa't isa, Panginoon, na magkaintindihan, magkaunawaan ng aming mga relasyon sa bawat isa sa aming mga gawain. Ito, Panginoon, patuloy niyo po kami maging one for all or for one, Panginoon. Ang sabi mo nga, iisa kami sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy mo po ang mga body of Christ na maging isang buwaran kami na tunay na marami kaming mahikayat ng mga taong hindi nakakilala para sa iyo namin dalhin makilala kanilang tunay na Diyos na buhay ka sa bawat isa. Ang body of Christ, Panginoon, marami po kami na iba-ibang lugar kung saan mga anak mo, Panginoon, na nanalangin, nagpapatuloy, na nagpapalakasan kami sa bawat isa dahil sa mga sakunang ito. Panginoon, alam namin, kayang-kaya namin, at dahil ikaw ang kasama namin. Panginoon, salamat sa gagawin mo sa mga pagkilos mo sa amin, ng mga iba-ibang lugar, Panginoon, ng mga kapatiran na magiging isang manalangin para maging mapuksa namin itong COVID-19 ito. Salamat, Panginoon, ng mga naging namumuno sa mga pastor at pastora, lahat po ng mga kapatiran, lalo sa mga anak mo, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa lahat ng ito, Lord. Sa iyo namin binabalik ang papuri pa sa salamat. Alam namin, kumilos ka na sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lahat ng bagay, ikaw ang may gawa ng langit at lupa. Lahat po na ikaw ang gumawa. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo lang kami. Sa iyo lang kami lumapit at lagi lang sa iyo manalig at manampalataya na mayroong katatagan sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka ng pinasasalamatan sa tayong pangalan ng Jesus na ang pinapagligtas. Amen. Lord, ito po yung ang aking Lucas 12, ang aking mensahe dito, ang dapat katakutan. Ang dapat nating katakutan, ang walang iba, kundi ang Diyos. Yan ang aking mensahe. Ang sabi po dito sa promise, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Praise God. Talaga po ang Diyos, kahit kailan hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Salamat sa Diyos at laging nandiyan sa atin. Kaya sabi dito sa command, pagkilala kay Kristo, isa siyang makapangyarihan sa lahat. Yan po, napakaganda. Talaga po ang pagkilala natin sa Diyos, ang Diyos talaga ay makapangyarihan, himala, lahat ng niya, siyang nakakalam, siya lang ang nag-iisang, lahat ng ito ay alam niya. Kaya tayo magtiwala lang sa Kanya, patuloy lang tayo maging isa niyang anak na tikasunod at maging matuwid tayo sa harapan niya. Kaya tayo maging, kung ano pagkakilala natin sa Diyos, talagang siya miracles, powerful, lahat ginawa niya. Kaya tayo sa Kanya lang magtiwala. Kaya praise God, sabi pa po dito sa aking warning, maling pag-iipon ng kayamanan. Sabi po sa hallelujah, Panginoon, ngayong araw na nasa verse 17 hanggang 21. Ang sabi dito ay, sabi po, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na pagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang maipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasiya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, babawiin ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga iniwan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Praise God. Ito po yung may aral po ito na yung kayamanan, huwag kang magpakaano sa
sa mundong ito na sumobra ka ng yaman, ng yabang at magpapahinga na lang daw siya na wala na siyang gagawin. Ito po i-share natin sa mga taong ibig sabihin po, siya'y nakakaangat, huwag niyang angkinin lahat ng yaman na hindi naman sa kanyang galing. Ito'y magpasalamat siya at binigyan siya ng Diyos na huwag siyang maging mayabang, mapagmalaki. At sabi nga, parang nakatungtong sa isang hindi na makababa ang kanyang mga paa, kundi siya'y nakahang lagi. Pero tayo po, nakakilala sa Diyos, andun yung mababang loob, andun ang sharing ng bawat isa, bigyan natin ng mga taong nangangailangan, ng mga katulad ng mga dukha. Hindi naman tayo ganun kayayaman, pero simpleng buhay tayo na meron tayong binigay ng Diyos na hindi tayo nawawalan. Tayo'y nakakaangat ng konti at meron tayong mga biyaya binibigay ng Diyos. Kung wala ang Diyos sa atin, hindi tayo aangat at hindi tayo magkakaroon ng mga pagpapalat biyaya. Ako po talagang sa Kanya lang ako humihingi talaga kasi wala naman na tayong ibang hihingan. Sabi nga po, yung asawa ko, may nagkukwento akong kaibigan kasi daw maganda ang trabaho ng asawa ko. Saan ba nagmula yun? Kundi sa Diyos. Siya ang nagbigay sa asawa ko ng magandang trabaho kasi po, hinihingi natin at hinihiling natin sa Diyos na bigyan mo Lord ang aking asawa magandang trabaho at kita dahil sa mga anak ko para mapag-aral namin at ipon kami ng konti hanggang matapos ang aming mga anak hanggang sa college. Mahirap po, walang pera. Natikman ko po yun dahil kami ay dito lumipat ng 2008, naging iba ang aming Lord, naubos ang aming pera, pero hindi kami hinawang manalangin kay Lord na bumalik kami, nagbalik loob na sabi ko nga Lord, bigyan mo pa ng pagkakataon ng aking asawa na makaalis at ito'y alam ko Lord God, ikaw ang may plano at magbibigay sa amin ng mga blessing. Napaka-bless talaga ang Diyos. Pag sa Kanya tayo tumawag at humingi, ibibigay niya ito. Salamat sa Diyos at yan sabi po dito sa aking mga application. Makipagkasundo sa kaaway. Sabi nga po, lagi tayong may away man tayo o wala, tayo po ay humingi lagi sa kanila. Magpakumbaba tayo sa kanila. Kahit sino man, si iyad man ng mali, tayo magpakumbaba na huwag na tayong mag-pride. Sabi nga, ang pride ay hindi na kailangan sa mga anak na nananampalataya. At sabi rin po, pananalig sa Diyos. Kahit may mabigat na pagsubok tayo ngayon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit kailan, hindi siya nagkulang. Hallelujah, hallelujah. Salamat Lord sa araw na ito. Ako po'y nakapag-NOP, Panginoon. Ang sabi nga, ang dapat katakutan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala na iba. Hindi kami dapat matakot sa mga patay o mga tao ito, Panginoon. Salamat Lord God. Ang sabi mo pa rin, Lord God, ay maling pag-iipon ng kayamanan. Lord, opo, hindi namin madadala sa kalangitan ng mga yamang ito, Panginoon. Kundi ikaw ang dapat namin, ikaw ang magbibigay lahat ng kayamanan namin. Nagmumula sa iyong Panginoon, na wala kaming yamang sobra-sobra, kundi konting lang Lord God, simpleng buhay at meron kami ipamigay ng tama, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa paghayag kong ito, Panginoon, patuloy mo akong bigyan ng karunungan. Nagmumula sa iyo lang ako nagtitiwala. Lahat po na ito'y kapangyarihan mo, Lord God. Salamat ang lahat po himala, lahat ng ito, Lord God. Kung nadagdagan man ng May 15 ng aming COVID-19 na lockdown, salamat, Panginoon, at bigay mo pa rin sa amin ang kalakasan, karunungan at disiplina sa bawat isang Panginoon. Lagi lang kami sa iyo magtitiwala na hindi kami bibitaw, Panginoon. Sabi mo nga sa pangako mo, Lord, hindi mo kami iiwan o pababayaan. Lahat po ng ito, sa iyo lang kami nagtitiwala. Napaka-bless namin, Lord God, dahil ikaw ang nakilala namin na Diyos. Lord, tulungan mo ang mga taong nakapaligid sa lahat ng ito, Lord God. Kayo po ang hanapin, wala nang iba kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Salamat, Lord God. Patuloy mo kami sa kupin ng iyong banal na dugo, Panginoon. Nilayo lahat ang sandyunato. Ang sakit ng COVID-19 ito ay wala na sa pangalan ng Jesus. Patuloy lang kami sa iyo magtitiwala. Lahat ng ito, Lord God, lahat ng gagawin mo, alam namin, may plano ka at alam namin, nakikita mo lahat at nakikita mo kami na nakatungay ka lagi sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo at aaruga mo sa pagmamahal. Nandiyan ka, niyayak mo kami, hindi mo kami binibitawan. Salamat, Panginoon, sa iyo ang binabalik ang papuri pa sa salamat sa tayong pangalan ng Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Praise God. Marami kang ginagawa. Salamat, Lord, at lagi kang nandiyan. Napakabuti mo, Lord. Ikaw, Lord, mag-provide ng kanilang pangangailangan. Patuloy mo sa pagpalain, sagutin mo ang panalangin ng bawat
lang sa pagkukunwari. Samantala, dumarag sa ang libo-libong tao. At sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "Mag-ingat kayo sa papaalisahin na gamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang matatago, di malalantad, at walang nalilihim na di mapupunyan. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang pinubulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan." Ang dapat na katakutan. Sinabi ko sa inyo, ang kaibigan, huwag kayong matakot. Mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin ba ito. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba nagbili ang ibang maya sa halaga lamang ng 2 salapit tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sabi po dito, lahat daw po ng lihim ay hindi nabubunyag sa Diyos. Dahil ultimo buhok natin, alam niya. Bilang ng buhok natin, alam niya lahat kung ano ginagawa natin sa araw-araw. Ano walang lihim natin na itinatapong kahit kanino. Nalalaman niya. Kaya huwag tayong maglilihim. Kahit konting katiting na lihim, ipupunyag ng Diyos yan. Walang nalilihim sa Kanya. Kaya, kung gagawa tayo ng kasalanan o ano, dapat mahingi tayo ng tawad. Kasi yun ang kailangan natin. Kasi tao lang tayo, hindi tayo nandito. Kung kayo sabi ba dito, ang dapat tatakutan? Sino ba ang dapat natin tatakutan? Di ba si Yahweh? Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong mapatay ng katawan. At walang kayang gawin, hindi pa ito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat niyo katakutan. Katakutan niyo siya magkatapos pumatay ay may kapangyarihan din magtakot sa impyerno. Yan ang sabi dito. Ang dapat natin katakutan ay ang pagkatapos yung pumatay ng katawan, kaya pa bang itakot sa impyerno? Yun ay ang Diablo. Yun ay si Yahweh. Oh, yun ay si Yahweh. Si Yahweh yun. Naintindihan nyo. Kaya anumang sikreto na nais natin, yun yung pinupunyag kahit kanino. Walang lihim na hindi nabubunyag. Walang punishment sa Diyos. Ipupunyag niya. Alam mo lang lihim kung meron ka. Kaya kailangan, dapat tayong maging tapat sa Kanya. Amen. Ang pagkilala kay Kristo. Sinabi ko rin sa inyo, ang sino mang pagkilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilala din naman ang anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay kakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ay tatawarin. Ngunit ang sino mang lumabas sa Espiritu Santo, ay hindi tatawarin. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno, at ng mga may kapangyarihan upang likisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo pagtatanggulan yung sarili o kung ano ang inyong sabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano dapat ninyong sabihin. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalesay ni Jesus ang isang talinaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya nagsabi siya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagay na aking mga ani, alam ko na ipagkikiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahiya ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay.
kanino may mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mong nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang sinasabi rito, sino mang kumilala sa akin sa harap ng tao, ikilala din ng anak ng tao. Kung sino man daw po ang kumikilala sa Panginoong Jesus, ay sa Panginoon sa Ama, ay kailangan ay kikilala din ng Panginoong Jesus. Kaya ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ang sabi dito, ang sino man daw magsalita laban kay Kristo, ay patatawarin din. Ngunit ang sino man lumabas na sa Espiritu,